Marahil iniisip mo na sapat na ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw para alagaan ang iyong mga kalamnan. Narinig mo na ang panuntunang iyan sa buong buhay mo, inulit mo ito at sinubukan mong sundin. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na ang ideyang iyan, higit pa sa isang gintong panuntunan, ay isang pagpapasimple na maaaring nakahahadlang sa iyong pagkakaroon ng lakas? At kung ang paraan ng pag-inom ng tubig ng karamihan sa mga tao, kahit na may pinakamabuting intensyon, ay hindi ang pinakamahusay, isipin mo sandali. Kumuha ka ng isang malaking baso ng tubig, nararamdaman mong nasiyahan, pero pagkalipas ng kalahating oras ay kailangan mong tumakbo sa banyo. Parang dumadaan lang ang tubig sa iyo, sobra-sobra sa iyong mga bato, nang hindi optimal na nag-hydrate sa pinakamahalaga. Ang tissue ng kalamnan, ang makina ng iyong katawan. Ako si Dr. Fernando Manocci, at sa aking konsultasyon ay nakita ko ang daan-daang pasyente, mga lalaki at babae na puno ng buhay, na nagsisimulang maging mahina. Napapansin nila na nahihirapan na silang tumayo mula sa upuan, na mas mabigat na ang mga supot mula sa supermarket kaysa dati, o na isang simpleng pagkadapa ay nagiging mapanganib na pagkahulog. Madalas na tumuturo ang diagnosis sa isang tahimik na kaaway, ang sarcopenia, ang pagkawala ng masa, at lakas ng kalamnan na nauugnay sa edad. At sa loob ng mga taon, habang hinahanap namin ang mga solusyon sa ehersisyo at dieta, may isang maluwag na sinulid, isang piraso na hindi ganap na nababagay. Ang pirasong iyon, ang nawawalang kawing na nag-uugnay sa lahat ng pagsisikap, ay ang hidratasyon. Pero hindi anumang hidratasyon, ito ay isang paraan ng pag-inom ng tubig na matalino, estratehikong at batay sa pisyolohiya. Manatili ka sa akin dahil sa video na ito ay ihahayag ko sa iyo kung paano ang paraan ng iyong pag-inom ng tubig, hindi lang ang dami ay ang lihim para ma-activate ang pagbuo ng kalamnan at mapigilan ang sarcopenia. Sinasabi ko sa iyo na pagkatapos nito ay hindi mo na muling titingnan ang isang simpleng baso ng tubig sa parehong paraan. Ang nakatagong problema, ang talamak na dehidrasyon at ang sarcopenia. Bago ko ibigay sa iyo ang solusyon, mahalaga na maunawaan mo ang kalubhaan ng problema. Ang salitang sarcopenia ay maaaring tunog teknikal, pero ang kahulugan nito ay lubos na personal. Ang sarkos ay galing sa Griego at nangangahulugang kalamnan at ang penia ay nangangahulugang pagkawala. Ito ay literal na pagkawala ng iyong kalamnan, pero ito ay higit pa rito. Ito ay ang unti-unting pagkawala ng iyong lakas, ng iyong enerhiya, ng iyong balanse at, sa huli, ng iyong kalayaan. Ang sarcopenia ay ang tahimik na magnanakaw na pumapasok sa iyong buhay ng walang ingay. Isang araw ay napapansin mo na hindi mo na mabuksan ang garapon ng jam. Sa ibang araw ay iniisip mo ng 2 beses bago yumuko para kunin ang isang bagay sa sahig. Mas mabilis kang mapagod sa iyong mga lakad. Pinipili mo ang elevator sa halip na hagdan at nagsisimula kang makaramdam ng lihim na takot na madapa, mahulog, mabali ang balakang. Ang pagkabali ng balakang ay ang multo na humahabol sa maraming matatanda at ang sarcopenia ang nagbubukas ng pinto nito. Ang mahihinang kalamnan ay hindi makakaprotekta sa iyong mga buto. Ang masamang balanse dahil sa core at mga binti na walang lakas ay nagiging dahilan ng iyong kahinaan. Ngayon saan pumapasok ang tubig sa lahat ng ito? Dito nawawala ang karamihan. Iinaugnay natin ang dehidrasyon sa tuyong bibig, pero may mas mapanganib at karaniwang uri. Ang talamak na dehidrasyon na mababa ang antas. Ito ay napaka-subtle na hindi mo ito napapansin. Hindi ka nakakaramdam ng desperadong uhaw, pero ang iyong mga selula, lalo na ang mga selula ng kalamnan, ay nagdurusa ng tahimik. Dapat mong maunawaan ang isang mahalagang bagay. Ang uhaw ay isang sigaw ng tulong mula sa iyong katawan at sa oras na maramdaman mo ito, huli ka na. Nakapasok ka na sa estado ng kakulangan sa tubig na sumisira sa iyong kalusugan mula sa loob. Gusto kong isipin mo ang iyong mga kalamnan bilang isang siksik at matatag na espongha. Para gumana ang esponghang iyon, para ito ay makakontrata ng malakas, kailangan itong maging basa. Ang kalamnan ay, sa katunayan, isa sa mga tissue na may pinakamaraming tubig sa katawan. Humigit kumulang 75 hanggang 79% ng masa ng kalamnan ay tubig. Ang tubig ang daluyan kung saan nangyayari ang lahat ng kemikal na reaksyon na nagbibigay ng enerhiya at kakayahan sa pagkumpuni sa iyong kalamnan. Kapag ikaw ay talamak na dehidratado, ang espongha ng kalamnan ay nagsisimulang matuyo, nagiging matigas, hindi epektibo. Ang mahahalagang sustansya na iyong kinokonsumo, tulad ng mga protina,
ay hindi epektibong nakakarating sa loob ng selula ng kalamnan. Ito ay parang sinusubukang patuyuin ang isang tuyong espongha na sumipsip ng makapal na sabon. Hindi talaga ito kaya. Ang synthesis ng protina, na susi sa pagbuo ng kalamnan, ay nagiging mabagal. Kasabay nito, ang mga produkto ng dumi, tulad ng asidong laktiko, ay hindi maaaring alisin ng epektibo at nag-iipon, na lumilikha ng nakakalason na kapaligiran na nagdudulot ng pagkahapo at sakit. Ang mga pag-aaral ay malinaw. Ang dehidrasyon na kasing liit lamang ng 2% ng iyong timbang sa katawan ay maaaring magdulot ng kapansin-pansing pagbaba ng lakas ng iyong kalamnan. Ano ang ibig sabihin nito sa totoong buhay? Ibig sabihin ay ang pagkakaiba sa pagitan ng makatayo sa kama ng walang tulong o kailangan ito. Ibig sabihin ay ang pagkakaiba sa pagitan ng buhatin ang iyong apo sa mga bisig o matakot na mahulog ito. Habang tumatanda tayo, ang porsyento ng tubig sa ating katawan ay natural na bumababa. Bukod pa rito, ang mekanismo ng uhaw, ang ating sistema ng alarma, ay nagiging hindi gaanong sensitibo. Ang kombinasyong ito ay isang perpektong bagyo para sa talamak na dehidrasyon at sa makatuwid para sa pagbilis ng sarkopenia. Kaya ang problema ay hindi lamang na nawawalan ka ng kalamnan sa edad. Ang problema ay nang hindi mo alam ay maaari mong nililikha ang perpektong kondisyon para matuyo at mahina ang kalamnang iyon araw-araw. Ang mito ng 8 baso at kung bakit mali ang pag-inom mo ng tubig sa buong buhay mo. Ngayon na naunawaan mo ang kritikal na koneksyon sa pagitan ng tubig at iyong mga kalamnan, kailangan nating harapin ang pinakamalaking hadlang, ang mito ng 8 baso. Ang panuntunang ito na narinig na nating lahat ay isang sobrang pagpapasimple. Sa pinakamasamang kaso, isang maling gabay na maaaring nakakasama sa iyo. Ipinanganak ito ilang dekada na ang nakalipas at patuloy na ipinapalaganap ng walang matibay na siyentipikong batayan na sumusuporta rito para sa bawat individual. Isipin mo ng lohikal. May katuturan ba na ang isang babae na 50 kilo na nagtatrabaho sa opisina ay kailangan ng parehong dami ng tubig tulad ng isang lalaki na 90 kilo na nagtatrabaho sa konstruksyon? Siyempre hindi. Ang panuntunan ng 8 baso ay hindi isinasaalang-alang ang iyong timbang, iyong aktibidad na pisikal, ang klima at iyong kalusugan. Pero ang tunay na pagkakamali ay ang paraan kung paano tayo tinuruan ng panuntunang ito na uminom. Pinaniwala tayo na maaari nating matupad ang ating kwota sa pamamagitan ng pag-inom ng 3 malalaking baso ng sabay-sabay, isa sa bawat pagkain. At dito nagsisimula ang malaking maling pag-unawa. Kapag umiinom ka ng malaking volume ng tubig ng sabay-sabay, hindi mo binibigyan ng oras ang iyong katawan na ma-absorb ito ng tama. Ang tubig ay binabaha ang iyong tiyan at pumapasok sa daloy ng dugo sa bilis na ang iyong organismo ay binibigyang kahulugan bilang sobra. At ano ang tugon? Alisin ito ng pinakamabilis hanggat maaari. Ang mga bato ay nagtatrabaho ng buong lakas at ginagawang ihi ang sobrang tubig na iyon. Kaya, pagkalipas ng 30 o 45 minuto, nararamdaman mo ang agarang pangangailangan na pumunta sa banyo. Ito ay nagdulot ng sapilitang diuresis. Ang tubig, sa halip na maihatid sa mga tisyu na nangangailangan nito, ay gumawa ng round trip. Dumaan ito sa iyo, hindi na natili sa loob mo, hindi ka nakakuha ng epektibong hidratasyon sa selula na siyang panghuling layunin. Isipin muli ang isang uhaw na halaman. Kung ibubuhos mo ang isang balde ng tubig ng sabay-sabay, ang karamihan ay aagos sa gilid. Mababasa ang ibabaw, pero mananatiling tuyo ang mga ugat. Pareho ang ginagawa ng iyong katawan. Ang pamamaraang ito ay nagpapanatili sa iyo sa siklo ng mini-dehidrasyon na sinusundan ng sobra. Ang iyong mga selula ng kalamnan ay hindi kailanman naaabot ang estado ng optimal at patuloy na hidratasyon na kailangan nila para kumpunihin at lumaki. Nabubuhay sila sa isang intermittenteng disyerto. Kaya posible na uminom ng 2 litro araw-araw at gayunpaman ay functionally dehidratado sa antas ng selula. Natutupad mo ang dami, pero nabibigo sa pamamaraan. Kailangan nating lumipat mula sa pokus sa dami patungo sa pokus sa pagsipsip. Ang solusyon, ang pamamaraan ng matalinong hidratasyon para muling buuin ang iyong mga kalamnan. Mabuti, natukoy na natin ang problema at binagsak ang mito. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang pamamaraan ng matalinong hidratasyon. Isang estratehiya na idinisenyo upang ang iyong katawan ay maabsorb, magamit at idirekta ang tubig patungo sa puso ng iyong mga selula ng kalamnan. Hakbang 1, kalkulahin ang iyong tunay at personalisadong pangangailangan. Kalimutan ang mga generic na numero.
natatangi ang iyong katawan. Ang formula para sa magandang panimulang punto ay simple. Kunin ang iyong timbang sa katawan sa kilo at i-multiply sa 30 o 35 mm. Ang iyong timbang sa kilo na 35 mm ay katumbas ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa tubig sa mililitro. Halimbawa, kung ikaw ay 70 kilo, ang operasyon ay 70 kilo, x 35 milliliters. Katumbas ng 2,150 ml halos 200 litro sa isang araw. Kung ikaw ay mas sedentaryo, maaari kang magsimula sa 30 minute bawat kilo. Kung ikaw ay mas aktibo o nakatira sa mainit na klima, gamitin ang factor 35. Ang numerong ito ang iyong pang-araw-araw na layunin, ang iyong parola. Ngayon, ito ang iyong base na kinakailangan. Kung gumagawa ka ng ehersisyo, ang pangkalahatang panuntunan ay magdagdag ng hindi bababa sa 500 ml ng dagdag na tubig sa bawat oras ng aktibidad. Matutong makinig sa iyong katawan, pero magsimula sa kalkulasyong ito bilang iyong matibay na base. Hakbang 2 ang ritual sa umaga, ang baso na nag-activate sa iyong mga kalamnan. Ang hakbang na ito ay marahil ang pinakamakapangyarihan. Nagdaan ka ng maraming oras sa pagtulog at ang iyong katawan ay nawala ng malaking dami ng tubig. Sa paggising, ikaw ay nasa pinakadehidratadong estado ng araw. Ang unang bagay na dapat pumasok sa iyong katawan bago ang kape ay tubig. Pero dito may trick para mapahusay ang pagsipsip. Ihanda ang isang baso ng tubig na humigit kumulang 350 hanggang 500 ml sa temperatura ng silid at sa basong iyon ay maaari mong idagdag ang isang maliit na kurot ng hindi pinong asin sa dagat o asin mula sa Himalaya. Tandaan, at ito ay napakahalaga, ang rekomendasyong ito ay para sa malusog na tao. Kung may mataas na presyo ng dugo ka, problema sa bato o itinuro ng iyong doktor ang mababang dieta sa sodium, mangyaring huwag ilagay ang asin at uminom lamang ng tubig. Karamihan sa mga tao ay nakakakuha ng sapat na sodium mula sa kanilang dieta. Para sa mga maaaring gawin ito, ang maliit na kurot ng asin ay nagbibigay ng mga elektrolito tulad ng sodium, potassium, at magnesium. Ang mga elektrolito ay susi sa balanse ng mga likido at tumutulong na ang tubig ay maihatid mula sa daloy ng dugo patungo sa loob ng mga selula. Kaya binabago mo ang isang simpleng baso ng tubig sa isang mas epektibong solusyon sa rehidrasyon. Hakbang 3, ang sining ng pag-inom ng paiyak. Naalis na natin ang ideya ng pag-inom ng sabay-sabay. Ngayon ay i-install natin ang bagong gawi. Uminom ng paiyak ng madalas at patuloy sa buong araw. Ang estratehiya ay panatilihin ang isang matatag na antas ng hidratasyon. Ang pinakamahusay na tool ay ang laging may dalang reusable na bote ng tubig. Uminom ng maliit na paiyak. Huwag maghintay na mauhaw. Tandaan na ito ay huling senyales. Magbigay ng maliit na paiyak bawat 20 o 30 minuto. Gawin ang pag-inom bilang isang reflex, tulad ng paghinga. Sa pag-inom ng paiyak, binabasa mo ng dahan-dahan ang iyong katawan. Binibigyan mo ng oras ang iyong sistema na maabsorb ang tubig ng paunti-unti at tanggapin ito ng iyong mga selula ng kalamnan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang batis na dumadaloy ng mahinahon at nagpapalusog sa lupa at isang baha na nag-eerosyon at umaalis. Hakbang 4, ang schedule ng hidratasyon. Kung kailan ka umiinom ay halos kasing halaga ng kung paano. Ang susi na estratehiya dito ay ilagay ang karamihan sa iyong pag-inom ng tubig sa unang kalahati ng araw. Subukang ubusin ang humigit kumulang 2/3 ng iyong pang-araw-araw na layunin bago ang atro o fek ng hapon. Ang dahilan ay praktikal, upang maiwasan ang nikturya, ibig sabihin ay kailangan mong bumangon para umihi sa gabi. Sa tuwing bumabangon ka, naaabala mo ang iyong mga siklo ng malalim na tulog. At ito ay tiyak sa malalim na tulog kung saan ang iyong katawan ay naglalabas ng pinakamaraming growth hormone na mahalaga para sa pagkumpuni ng tissue at pagbuo ng kalamnan. Sa pamamagitan ng pag-inom ng karamihan sa tubig sa araw, pinibigyan mo ng oras ang iyong katawan na maproseso ito bago matulog, na nagbibigay daan sa iyo ng mas malalim at nakakapagpagaling na tulog. Hakbang 5, hindi lahat ay purong tubig. Sa wakas, mahalagang malaman na ang hidratasyon ay hindi lamang nagmumula sa bote ng tubig. Ang mga herbal tea na walang caffeine ay mahusay na opsyon. Ang sabaw ng gulay o buto ay kamangha-mangha dahil nagbibigay sila ng mga mineral at elektrolito. Bukod pa rito, huwag maliitin ang kapangyarihan ng mga pagkain. Ang pipino, kinchay, pakwan o strawberry ay higit sa 90% tubig. Ang pagsasama nito sa iyong dieta ay isang masarap na paraan upang mag-ambag sa iyong hidratasyon,
Kasabay nito, maging maingat sa mga inuming nagdudulot ng dehidrasyon tulad ng mga inuming may asukal, alak at sobrang caffeine. Hindi ito tungkol sa pag-aalis nito kundi sa pagkonsumo ng may katamtaman at pagbabalanse ng mga epekto nito sa mas maraming purong tubig. Pagpapahusay ng mga resulta. Ang sinergya sa pagitan ng hidratasyon at pamumuhay. Ang hidratasyon ay isang katalista, hindi isang magic pill. Upang mapakawala ang buong kapangyarihan nito laban sa sarcopenia, kailangan nating isama ito sa isang malusog na pamumuhay. Ang una at pinakamahalagang sinergya ay sa pisikal na ehersisyo. Kung ang sarcopenia ay ang sakit, ang pagsasanay sa lakas ang lunas. Ang pagbubuhat ng timbang, paggamit ng resistance bands o paggawa ng squats ay nagbibigay ng senyales para sa synthesis ng protina ng kalamnan. Dito nagiging mahalaga ang ating estratehiya sa hidratasyon. Ang isang dehidratadong kalamnan ay mahinang kalamnan na napapagod ng mas maaga. Gayunpaman, kapag dumating ka sa pagsasanay na maayos na na-hydrate, ang iyong mga kalamnan ay puno ng enerhiya at makakakontrata ng mas malakas. Ang pangalawang sinergya ay sa nutrisyon, lalo na sa mga protina. Kung ang ehersisyo ang senyales at ang tubig ang sasakyan, ang mga protina ang mga ladrilyo. Tiyakin na ang iyong dieta ay mayaman sa mataas na kalidad na protina. Manok, isda, itlog, munggo. Ang wastong hidratasyon ay tinitiyak na ang mga amino acid mula sa mga proteinang iyon ay nakakarating sa selula ng kalamnan. Sa wakas, pag-usapan natin ang mga gawin na dapat iwasan. Ang sedentary lifestyle ang pangunahing kaalyado ng sarcopenia. Ang kalamnan na hindi ginagamit ay nag-a-atrophy. Ang paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak ay nakakasira rin dahil lumilikha sila ng talamak na pamamaga na nakakasagabal sa kakayahan ng kalamnan na kumpunihin ang sarili. Isipin ang iyong katawan bilang isang hardin. Ang ehersisyo ang lupa, ang protina ang mga binhi, at ang tamang inuming tubig ay ang banayad at patuloy na ulan na nagpapahintulot na lumago ng malakas ang lahat. Naglakbay tayo ng malayo. Inihayag natin ang sarcopenia at ang kanyang kasama, ang talamak na dehidrasyon. At binigyan kita ng plano ng aksyon na may 5 hakbang upang baguhin ang iyong paraan ng pag-inom ng tubig. Gusto kong manatili sa iyo ang mga susi na ideyang ito. Ang sarcopenia ay hindi isang hindi maiiwasang hatol. Maaari nating labanan ito. Ang uhaw ay huling alarma. Huwag maghintay na maramdaman ito bago uminom. Ang pamamaraan ng pagsipsip ay mas mahalaga kaysa sa dami. Kalkulahin ang iyong tunay na pangangailangan. Ang ritual sa umaga. Sa isang kurot ng asin, kung angkop para sa iyo, ay maaaring i-optimize ang hidratasyon sa selula. Uminom ng paiyak, hindi ng sabay-sabay. Maging ang banayad na batis, hindi ang baha. Ilipat ang iyong pag-inom ng tubig sa araw upang protektahan ang kalidad ng iyong tulog, ang iyong pinakamahusay na kaalyado para sa pagkumpuni ng kalamnan. At tandaan na ang tubig ay nangangailangan ng sinergya ng pagsasanay sa lakas at nutrisyon na mayaman sa protina. Hindi ito tungkol lamang sa pag-inom ng tubig. Ito ay tungkol sa isang gawa ng pagmamahal sa sarili. Ito ay tungkol sa paggawa ng isang may malay na desisyon, paiyak sa paiyak, upang makuha muli ang iyong lakas, protektahan ang iyong kalayaan at mabuhay ng walang takot sa mga pagkahulog. Ito ay tungkol sa pagiging may-ari ng iyong katawan. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata, hinihiling ko sa iyo na gawin ang 2 bagay. Una, mag-subscribe sa aking channel at i-activate ang mga notifikasyon. Tuwing linggo ay nagbabahagi ako ng mga lihim tulad nito upang tulungan kang mabuhay ng mas mahaba at mas malakas. At pangalawa, pumunta sa mga komento at sabihin sa akin kung alin sa 5 hakbang na ito ang sisimulan mong ipatupad ngayon. Ang kalkulasyon ng iyong pangangailangan, ang baso sa umaga, ang pangako sa pag-inom ng paiyak. Ibahagi ito dahil sa pagsulat nito ay ginagawa mo itong pangako sa iyong sarili. Salamat sa pagsama sa akin. Ang kapangyarihan ng pagbuo ng mas malakas na kinabukasan ay literal na nasa iyong mga kamay. Kailangan mo lang iabot ang kamay at kunin ang basong iyon ng tubig.